gusto natin magpa-picture lahat. Total ng sulok kahit na saan-saan. Yun sa kabilang side naman, kasi nga they're so used to these things. Ang gusto na naman nila nasa beach lang. Ito ang Pinoy Husbands Podcast. Ako po si Paul. Ako ay isang spiritual marriage coach na married sa isang spiritual half-British, half-German na meron din kaming 3 anak. Ako po si Norbert at ako po ay bagong kasal. Isa po ako brand communication coach. And welcome po sa aming episode ngayon. Yes. Welcome po sa aming show dito sa Pinoy Husbands Podcast. Ang goal po ng show na ito is to really help us para maging better husbands sa ating mga foreign wives. Na kailangan natin i-discover kung ano nga ba yung mga differences ng ating kultura at mga ating belief and ating mga mindset sa kanila para maging better yung ating marriages. Yes. Yes, tama ka, Paul. At ngayon, pag-uusapan po natin ang culture ng holiday. Ayan, maganda yan. Kasi po, iba ang ating experience at ang ating parang mindset when it comes to going on a vacation or a holiday. Ibang-iba siya sa kinalakihan ng aming mga asawa. So yan, ang magandang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Pinoy Husbands Podcast. Alright. Norbert, so dahil nga dito, kailan ba ang next vacation niya ni Sophie? Oh my goodness. Parang in 2 months ata. What? Nakaplano kaming bakasyon. 2 months. Yeah. Tama ba? Parang 2 months. Saan kayo pupunta? Secret pa. Hindi pa pwedeng sabihin. Baka may nanonood. So, baka mabash ka? Hindi naman sa mabash, pero mga surprise kasi yun eh. So, hindi pwedeng sabihin kung saan pupunta. So, wait na lang namin. Na lang. Okay, watch out guys ha. Sa mga susunod na episode, andun po si Norbert sa lugar na yun. Habang nag-holiday sila. And I think, gaano nyo katagal pinalano yan? Itong particular na trip na to, parang request ko kasi ito eh. Okay. Parang spur of the moment to. Pero pinag-isipan ko na siya last year pa. Last year mo pang pinag-isipan. Pero akala ko hindi mangyayari pero ngayon, gusto ko na talaga siyang mangyari. So, may time pa naman. Okay. Pero ang daming kailangan i-prepare. Yun ang hindi ko in-expect. Bakit? Dami pa lang gagawin para mag-holiday. Talaga? Oo. Anong mga challenges ang na-experience mo sa kasi usually, di ba, pag nag-holiday ka, dapat relax lang. Tapos, sa Pilipinas kasi, di ba, ang holidays natin, 2 weeks before ng holiday, pwede mo siyang iplano. Di ba? Parang, kunwari, pupunta ka sa Cebu, magaling na Manila. So, parang sa summer, iplano mo lang siya ng March, okay na eh, di ba? Okay na yun. Hindi ba ganun na experience mo? Hindi masyadong ganun eh. Kasi, dito, parang yung dito kasi, masyadong iba. Yung nga namin last year, yung family holiday namin ng buong pamilya. Yes. Kasi parang 4 na pamilya yung magsasama sa isang holiday home. 1 taon pinano yun. 1 taon? 1 taon. Grabe naman katagal niya. Akala ko nga din, grabe, parang diba? Parang shock na shock ako, pero yun pala talaga ang norm. Yun ang normal dito. 1 taon bago mo tanuhin. At least, diba, kasi naman din ang daming kailangan i-coordinate yung ibang pamilya galing kung saan-saan parte ng Germany. Tapos, naghahanap kayo ng isang lugar. Tapos, may mga bata. Kailangan malapit sa ganyan. Yes, so, ang dami mong kailangan i-consider. Paano naman yung mga rooms available ba agad sila? Mabilis lang or mahirap din? Mahirap siya kasi may mga requirements din yung mga ibang pamilya, 'di ba, na kailangan ang mga bata sa ganitong room, tapos so hahanapin mo talaga yung perfect na spot na mag-swak sa inyong lahat. So hindi siya ganoon hindi siya ganoon kadali. And
sinaplano niyo pa yung food, yung kasi mahal lang mahal pag nag-hotel ka, nag-resort ka, parang hindi naman siya realistic, na na gawin. So gusto ko nga nang pumunta ng Pilipinas, 'di ba? Pero then kahit na gustuhin mo man, ang mahal-mahal din ng plane fare. Oo nga, that's true. Yun lang ang nagiging mahirap sa atin pauwi, yung eroplano. Kasi yung mga cost of living, hindi naman ganun kamahal. Pero pag yung paglipad mo pa lang, doon ka na talo eh. Oh, and then, iba pa pag may pamilya ka, di ba? Yes. Ikaw, ilan kayo? So, di maagad. No? My goodness. Oo. Talagang masakit sa bulsa para lang lumipad. Yeah. And then, pagdating mo sa Pilipinas, alangan naman di kang kumain or papasyal mo naman yung pamilya mo. So talagang ibang level. Ibang level eh. And I think sa mga viewers natin baka hindi kayo aware, no? Kasi yung number of holidays dito sa Germany, kaya magandang dito rin, tumira na lang kayo dito in such a way, is yung vacation days is 30 days. Di ba? No? So technically, or 24 to 30 eh. Technically, Paul, they are allowed to take 30 days na paid holiday. Yes. Oh. Wow. Grabe. Sa Sana Pilipinas, sa Pilipinas 10 days lang, Oo. Pahirapan pa yun, na hindi mo makukuha yung 10, siguro mo 10 days holiday. Straight. Hindi pahirapan pa. Oo. Yun lang ang difference. I think Germany ata ang may isa sa mga bansa sa buong mundo na may ganun kahaba na holidays. Yung sabi nga nila yung work and life balance talagang very well taken care of. And doon din na hindi ko magets kasi parang ang dami mo ng holidays pero parang stressful pa rin ang pagpaplano sa pag-holiday. Kasi nga, yun nga, maraming kailangan i-consider. Dapat 6 months ago or 1 year kailangan iplano mo agad. Kasi yung scarcity din ng availability ng gusto mong puntahan. Dahil nga maraming tao din or hindi ganun karami yung tao. Kaya hindi rin ganun karami yung lugar na pwede mong i-reserve, no? And saka limited din yung parang spots kumbaga na gusto mong puntahan kasi hindi naman siya ganun ka kasi iniisip ng mga tao. Ang dami kong friends na they ask me na you're in Europe so you can just take a train to this country and parang Euro trip lang ganun. Madali siyang sabihin pero hindi naman talaga siya realistic kasi ang layo ng isang bansa sa isang bansa. Yes, totoo yan, no? So hindi siya ganun kadali. Hindi parang 10 minutes o 30 minutes andun ka na. Oo, and ang mahal. Mahal ang trains. Mahal ang train. Yes, that's true. So may talaga siya, hindi siya wise na talagang lang, hindi mo siya pinaplano. Of course, may spontaneity na aspect pero kung gusto mo talagang ma-enjoy yung holiday mo, paplanuhin mo talaga. Yeah, para mas makamura ka din. Yes. Correct. Kasi the shorter to the target date, the more expensive it gets, no? Totoo yan. And ano nga ba naman ang kinalaman niya sa pag-aasawa, Norbert? Ito na nga. Kasi nga sa na to, sa kultura nito na holiday culture nila, hindi ko yung especially nung parang first year of marriage ko, yung parang New Year na, 'di ba? Then yung asawa ko nagtanong sa akin na, ito babe, so ano ba? Ano bang holiday plans natin ngayon? Bakit ba ganyan? Kasi nga din, kailangan mag-file ng leave. So, kailangan mong parang i-budget mo yung holiday mo kung saan mo pwede siyang gamitin. Totoo naman. May point naman din. So, kailangan na talagang sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mong planuhin. Yan. Para hindi masayang yung leaves. Kasi pag na-forfeit yun for another year, wala na. Hindi mo na magagamit. Pilipinas ganun din. I think malaking factor nga yun. And I see also yung probably yung expectations mo for holiday, di ba? Ano nga ba expectations ng Pinoy pag nag-holiday? Yes, no? Kasi tayo, di ba, pag nag-holiday, ang gusto natin gawin, mamasyal, magpa-picture sa kung saan-saan. Yes, correct. Talagang nag-OOTD. Yun ang feeling natin, di ba, na parang
kailangan natin puntahan ng mga spots talaga. Yeah, may checklist kayo, no? Checklist. Oo, na 1 to 25. Ito yung kakainin kong pagkain. It's really, I feel like we are very conscious about the experience. Correct. And yung kasi naman din, feeling ko din ganyan kasi everything is new to us. Diba? Correct. Hindi naman tayo nakakakita ng mga old na mga castles. Hindi naman siya normal sa atin growing up. So, gusto natin magpa-picture lahat. Tanang sulok, kahit nasaan-saan. Yun sa kabilang side naman, kasi nga, they're so used to these things. Ang gusto na naman nila, nasa beach lang. Nasa beach. Nakaupo lang doon. For 2 weeks po. Doon sa sunbathing lang sila. Yan. Talagang 2 weeks. Talagang mabasa lang libro. Hindi naman naliligo kasi ang lamig sa tubig. Lamig na tubig, 'di ba? So parang okay. Yeah, totoo 'yan. May nakausap nga ako na colleague ko, no. Yun lang daw talagang gusto niya sa buhay. Hindi ko talaga maintindihan. Ano siya? Doktor. Tapos siya na yung parang one of our parang principal software engineer, no? So, yung work talaga niya, very stressful. Dami niya kailangan isipin. So, parang pag nagbabakasyon daw siya, ang gusto lang niya isipin, maliligo ba siya, magsasunbathe, magbabasa ng libro, kakain. Yun lang daw. So, parang ayaw niya mag-isip na masyadong madaming gustong gawin. Basta basa ng libro, ligo, o sunbathing. Yun lang. Oo nga. Di ba, ang dami ko din friends na nagtatanong sa akin na gusto din lang pumunta ng Pilipinas kasi nga ang ganda ng beach natin. Nag-imagine, may mga nagtatanong sa akin na yung bahay ko ba daw ay nasa tabi lang ng dagat at may nakikitang palm trees. Yung stereotype nila. Paradise na parang feeling ko, parang Boracay lang yung tinitingnan nila parati, no? So yun ang expectation, 'di ba? Yeah. So iba din yun. Yes. And I think doon siya feeling ko doon ang parang hindi nagma-match ang expectations. Yes, correct. Naging malaking problema siya kapag syempre kayong mag-asawa, no, kung bilang Pinoy, kung gusto mo laging, ako kasi ganun parang pag nagbabakasyon kami, gusto ko laging mamasyal. Kasi nga, sabi mo nga, hindi bago nga sa akin yun no? Gusto ko makita yung castle, gusto ko makita yung museum, gusto ko makita yung top 10 snow. Yung snow, diba? Yung top 10 spots sa isang lugar. Pero yung asawa ko, parang hindi daw holiday yun. Parang traveling lang siya. Pero stressful. Para sa kanya stressful yun. Kasi nga, alam mo yun, which is totoo naman. Di ba? Parang pag nagbakasyon ka, gigising ka ng 7. So sige, puntahan natin to. Lalo na pag group holiday, yung may bus na kasama na 1 oras dito, pasok, 1 oras. Titingnan mo, parang stressful nga naman. Kasi nga, hindi ka relax. So, iba yung holiday mindset So, naging problema sa amin yun. Ang naging compromise namin is, punta kami sa isang lugar, malapit sa beach. Tapos, may mga, kunwari, 2 weeks din. Tapos, may mga day tour lang. Kunwari, this 2 days, beach lang. Day 3, mamasyal kami. Day 4, mamasyal. Day 5, sa beach lang. So, merong compromise na minsan, merong trip minsan sa beach lang talaga. Oh, wow. Totoo yun. Kasi, na-observe ko, no, I mean, sa trabaho ko naman nasa marketing at branding yung parang field ko talaga. And ako naniniwala ako na yung mga the ads, the commercials that you see on a local city or a country really reflect a majority of the culture. Not hindi naman lahat, but they reflect the culture of the certain society. And na-notice ko dito sa Germany na when you turn on like streaming and sa TV or whatever, kahit sa mga bus stop, ang daming ads on travel. Right. Talagang, wow, like, natatawa ako minsan kasi may mga poster ng beach na mga white sand, mga coconut trees, parang hindi naman ito bebenta sa atin sa Pilipinas, of course, no? Pero and ang daming parang ads ng cruise ship, ng correct yan. Anything that sa Spain, Thailand, kahit sa Pilipinas may mga ads din ako nakita minsan. Kasi nga big deal sa kanila ang ganitong klaseng
holiday culture. And it takes planning, of course, and it also takes resources for sure. Definitely. And that is why ito ay nagiging cause din ng parang hindi pagkakaunawaan sa marriage kasi nga feeling ko may nape-pressure tayo minsan kasi ako feeling ko gusto ko lang umuwi ng Pilipinas. Yun ang so ang mahal ng flight ticket. So kinikwenta mo yun. So parang gusto mo din pumunta ng Italy. Gusto, ang dami kasing options eh. Pero so nagko-cost siya ng parang okay, kaya ba ng budget? Kaya ba ng time? Yes, correct yan. Time talaga yung parang cost. So pag nag-agree kayo ng magbabakasyon kayo, ano naman gagawin doon sa bakasyon, 'di ba? Kasi nga gusto nila na medyo laid back lang. Tayo gusto yung mag-try ng whatever. So doon siya nagkaka-problema. And paano ba ito mag-a-affect sa relationship na pa-enjoy nyo pa rin yung holiday? Right. Paano yun? Ano ba ang pwedeng gawin natin? Yan. Magandang tanong yan, Siguro wag na lang tayo mag-holiday. Hindi rin pwede kasi na-pressure tayo kasi lahat ng mga kaibigan ng ating mga asawa nag-holiday. Totoo yan. So, yun nga. Very important talaga yung communication. Di ba? Communication coach, di ba? Matutunan yung i-discover kung ano nga ba talaga yung ideal na holiday for your spouse at ano rin yung ideal holiday for you, and you find the compromise. Hindi talaga pwede sa buhay mag-asawa na kailangan ay ikaw lang ang masunod, no? Whether holiday yan, pananaw sa buhay, intindihin mo yung asawa mo eh. Lalo na sa ating mga Pinoy na hindi na po tradisyon yung ikaw lang ang kumikita. Lalo na pag kumikita sila, pera nila yun. Parang ganun yung mindset na pera nila yun. So kung gusto kong... may say sila. Oo, may say sila, no? Kung gusto nilang mag-beach, ay di magbe-beach talaga kayo. Kung hindi, sila lang ang magbe-beach. Ikaw, doon ka. May iwan ka sa room mo. Sa room nyo. So, maganda talaga po may compromise kasi kaya matuto na po kayong mag-sunbathing o kayong mag-swimming. Ang natutunan ko pa sa akin naman is yung pag nagbe-beach kami, nag-ano ko. Kasi yung asawa ko rin na nagda-dive siya. So, doon ako na-excite kasi parang banibagong mundo yung yung under the sea. Talagang ibang experience na nakikita mo yung mga iba't isda. Tsaka hindi ka tatama rin. Yun yung sa akin. Tapos, ayun nga, may value din naman yung upo ka lang, babasa kang libro. Pero 1 day lang yun, 2 days. Parang sa akin, 2 araw. Ayos na yun. Gusto ko ng mamasyal, ganyan. So, yung ginagawa ko rin minsan is, pag sa mga beaches dito, may mga biking lane sila na pwede mo ikutin yung island. Doon ako nag-i-enjoy. So, yung asawa ko, nakaupo lang siya doon. Ako naman, masyal. Nakikita ko yung... scooter. Yung ganyan. So, marami pong paraan na may compromise, diba? Sa akin naman, Paul, I think ang pinakamalaking lesson na tutunan ko sa holiday culture na ganito is that instead of like having it my way na parang ganun kasi gusto ko ng mga art shots, yung mga ganun na Instagrammable na mga ang mga Pinoy laging ganyan diba? Kailangan may post ka na ganito yung ganyan diba? So, diba hindi lang selfie, I mean it's really it's not bad at all, but sometimes hindi naman siya pwedeng ganun na lang parati, diba? So ako talaga binavalue ko yung experience. So I always remind my wife and I myself na pag nag-holiday, it's a combination of intentional rest na hindi tayo mapapagod ng pareho because if nasa stress lang tayo, wala na namang point. And intentional rest and really creating memories. Ayan. And I think pag ganun kasi yung approach sa holiday, magiging mas intentional ka ata. And I find it na parang, okay, is this something na hindi pa na-try together? So
yung experience na ganito, it will be on our memory bank, on our love bank, so it will enhance the experience and it will make it a little bit less stressful. Kasi stressful na yung magka-catch ka ng train ng hindi talaga walang lusot doon pag ang dami na pong cases na may gusto kaming puntahan and yung isang train na cancel, 'di ba? So pag ganun nangyari, may dalawang choice ka, 'di ba? Pwede mong i-spoil ang buong bakasyon mo or gawin mo na lang adventure. 'Di ba? Parang may paano gagawin natin, 'di ba? So wag na lang nating wag maging stress, no? So yun ang parang para ding naging strategy ko kasi pag ganun ang approach, yung framework mo, yung mindset mo, para din it's not just of yourself, 'di ba? Parang iniisip mo yung okay, paano ba tayo mag-enjoy together? Yeah, that's true. And kasi naman ang dami na sabi mo nga kasi sa atin halos lahat bago 'di ba? Bagong experience, ibang sa Europe na, ibang pag pumunta ka ng ibang bansa, ibang lingwahe na naman. Yes. So, ibang adjustment yun. Ibang kalakaran ng transportation. So, it becomes less stressful. Yan. Totoo yan. And I think sa ating pong mga Pinoy, naging problema po natin. Nakita ko to sa previous generation na pag nagbakasyon po tayo, talagang maging, sabi nga ni Norbert, intentional. Kasi in the past, minsan may mga talagang tatay na napapansin ko. Pag nagbabakasyon lang, pupunta sa beach, natutulog buong araw. Yung ganun. Pagod lang talaga. Pagod lang talaga sila. So wag naman kayo matulog ng 10 araw na nandun lang kayo sa beach na parang nandun ka nga sa beach, tapos nanonood ka naman sa phone mo ng YouTube. Mga ganun lang, parang ginamit mo lang siya na excuse na kung ano yung gagawin mo sa bahay na parang nagpahinga ka lang. Which is, totoo naman na magandang pahinga. Pero make it, yun nga, memorable sa inyong mag-asawa. Kahit ano man yan. Na kahit na sa beach man kayo, kahit na namamasyal kayo sa bundok, no? Oo. Yung memories nga yung importante. Hindi siya parang ginawa mong excuse na magkaroon ka ng time sa sarili mo. Ibang episode din yun. No? Na kailangan, importante yun sa bilang buhay mag-asawa na may time para sa sarili. Kahit na Pinoy pa kayo mag-asawa or may asawa kang foreigner, you need the time. Kasi may experience din natin yun sa ating mga, lalo na sa foreign wives na kailangan nila ng time for themselves. Yes. So, ang holiday po, hindi yun, time na yun. Huwag nyo together yun. Time yun for together, lalo na pag may pamilya kayo. Malaking bagay po siya sa family. And I-appreciate ko siya kasi I feel like habang tumatanda ka, iba na rin din yung iba din yung parang iniisip mo kasi when you think na time is really limited, right, 'di ba? May sa Bible nga may sabi na teach me to count the days, oh Lord, because then you realize talaga na okay, like hindi naman ganun, life is too short to waste, and that every second counts. And para naman na para din sa when we go on a holiday, it's imbis na mag-focus tayo sa stress of organizing the holiday, we parang focus sa ano ang pwedeng memories na pwede natin balik-balikan. Yan. Totoo yan. Kasi at the end of the day, yun lang ang babalikan mo, di ba? Hindi mo na, baka mamay wala na yung lugar na yun sa future. Or hindi ka na makapunta doon ulit, di ba? For some reason. Kasi, tama. Correct. So, yun ang importante. Ayan. So, talagang very important yun. Make your holidays count, no? Yes. Make your holidays memorable, special, no? Mga ganung bagay ba? Don't make it as excuse. Yes. To think about yourself or to just watch Netflix on your own. Pwede naman together. Make it really, special na pwede nyo to balik-balikan. Yun nga din sa 'di ba, sa ating mga, kahit sa mga friends ko na mga Pilipino, ina-encourage ko din na like magplano ka ng kahit
short trip lang, 'di ba? Kahit pumunta ka lang ng Bulacan or good example ba, hindi ko alam. Wala akong mga taga Bulacanos po dyan, please give us some links na Wala pupuntahan namin. akong masyadong geographical knowledge sa sa Manila, but kahit sa Cebu nga, kahit pumunta ka lang sa south of Cebu or sa north, hindi malayo yun sa city, but having said that, sa Cebu merong German island. Talaga ba? Sa north of Cebu, yeah. Uy, ko alam yun. Hindi mo alam yun? Ko alam yun. Yan po sa mga viewers natin dyan. Meron pong German island sa Cebu. Maraming mga German retirees na tumira sa Cebu kaya Island. Kaya siya German Island. Yes, kasi madaming German retirees na doon tumira. Bakit hindi, di ba? Ang ganda naman kasi ng especially sa north ng Cebu, ang ganda ng beach dyan. Ganda nga po yan. So, mga tip lang yan. So, yun. I also encourage the families to really, go on a short trip. Hindi naman necessarily kailangan mag-abroad, di ba? No, correct. Kahit sa Pilipinas lang, ang ganda na. Kung saan Maynila po kayo nakatira, sa Batangas. Marami magandang beach doon. Ayan. Or Zambales, pag nasa north, marami rin pong magandang beaches dyan. Very fortunate po ang Pilipinas sa beaches. As in, marami po naiinggit sa atin ng mga foreigners, no? Na yung beach natin, iba yung level. Iba talaga. Sana alagaan po natin ng ating mga beaches. So, presidents, mayors, please hear this message. Yan po ang isa sa pwede natin ipagmalaki. Talaga, yeah. Hindi siya ganun kadali. Ang dami ko na napuntahan na countries na nakita ng mga beaches and everything, but wala talaga tatalo sa Pilipinas. Totoo. Ganda talaga ng ating yamang dagat. Yan malalim talaga. Lalo na yung mga corals saka yung diving spots natin sa Philippines. Number 1 po tayo sa top diving spots. Tinalo na natin ng Australia, alam mo yun, ang mga ibang, even Sri Lanka, tinalo natin yan. Wow. Pag sa diving, kasi marami makikita sa Pilipinas Yeah, ang dami talaga. Yun nga, isa pa yun before tayo mag-wrap up, no? Yes. Sa holiday natin na topic. So, yung beach experience natin sa Pilipinas, ibang-iba dito. Di ba? Dito pag nag-beach kami ng pamilya, talagang masaya naman, naglalaro ang mga bata, ganyan, pero una, malamig ang tubig. Hindi talaga warm ang tubig. Malamig. May mga thermometer nga. When you go to a beach, may sign doon kung anong temperature ng tubig. Hindi ko nakita. 24, 22. Never ko nakita sa Pilipinas yan. Talagang po tayo masarap lukewarm talaga sa atin. Sa atin po, talagang warm ang tubig, di ba? So, nung dinala ko ang aking wife sa Pilipinas, may isang experience na talagang tawang-tawa ako kasi nag-island hopping kami. Tapos, nandun na kami sa isang sandbar, maganda, yun nasa pump boat na. As yung first question niya ay, what's the temperature of the water? Nagtinginan ako nagtinginan kami sa aking kasi talagang tawang-tawa ako kasi hindi ko talaga napigil sa sarili ko hindi ko alam. But try mo, just go. Just go, yeah. Just go. So yun, it's a really special experience, and yes, totoo. And yeah, we have to take the holidays, and we really have to enjoy it and be intentional about it. Correct. So, Norbert, as our wrapping up for our episode, ano nga ba ang challenge natin sa ating mga viewers? Ayan, ito ang challenge natin po, mga kababayan, mga Pinoy husbands. Kasi naman itong topic ng holiday ay talagang it gets real and real for us. So, ang challenge po natin ngayon is parang discover your ideal holiday. Yeah. So, pag-isipan mo, kahit lang konti, you just take time to think about your ideal holiday. Ideal naman hindi naman siya kailangan mong plano, hindi siya kailangan mangyari, di ba? It's just an ideal. Yeah. If money is not an issue. Yeah. Like, what is the ideal holiday for you and for your wife? Yeah. And ano ba ang kasing experience ang gusto mong gawin mo? Correct. For together or your family? Mm-mm. And
isa din yun parang, and what is something that you can own in that process? Kumbaga, Ayan. ano ba nakatoka sa'yo? Ayan. Sa ideal na Yes. holiday na yan. Ano bang pwede mong, Ano mo pwede may contribute? or tutukan man lang? Kasi Correct. teamwork naman talaga. Oo. I think that's one thing na dapat maintindihan ng mga viewers natin, no? Na holiday is a teamwork. Huwag niyo ipasa lahat sa asawa ninyo. Or huwag niyo ring angkinin lahat. Baka may gusto rin i-contribute ang asawa ninyo dun sa process kasi niya. It's a beautiful process, It's a beautiful process. Hindi naman kasi, hindi naman, hindi porket sila yung nandito, kanila ng teritoryo, di ba? Oo. Tama. And so, yun po ang ating challenge sa episode na ito. Ayan. Maraming salamat po sa continue yung panonood sa aming Toy Pinoy Podcast Husbands. Talaga naman kami ay very, very fortunate na magawa itong episode na to for you guys. So really, it's our joy to bring these messages to you. And again po, sa mga Pinoy husbands, lagi natin tandaan na hindi po ito way na maging perfect tayo, kundi kahit na anumang effort na kaya natin ibigay para mag-improve tayo, para tayo ay maging mabuting Pinoy husband. Okay, so uulitin. See you until next episode. The next holiday. Bye-bye. Bye.